Nagsimula ang pelikula sa isang asong walang tigil na tumatahol sa pintuan na parang may naramdamang kakaiba. Ang ingay ay dahil sa isang taong nagtatangkang buksan ang pinto. Ilang sandali pa, sa wakas ay bumukas ang pinto, na nagpapakita na ang aso ay nakulong sa loob buong araw dahil sa isang sira na lock. Ipinakilala sa eksena ang isang batang locksmith na nagngangalang Maddie, na tinawag ng may-ari ng bahay upang buksan ang pinto. Matapos makumplito ang kanyang trabaho, umalis si Maddie sa bahay. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang napakalaking protesta. 3 araw lamang bago ito, binaril ng isang pulis ang isang itim na aktivista, na nagdulot ng galit sa mga tao. Bilang resulta, ang mga lansangan ay napuno ng mga demonstrador, lalo na mula sa Black community, na humihingi ng hustisya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin si Maddie sa kanyang inuupahang apartment. Pagdating pa lang niya, tumunog ang kanyang telepono, ito ay isang babaeng naghahanap sa kanyang serbisyo bilang locksmith. Ipinaliwanag ng babae na nakalock ang pinto ng kanyang apartment at hindi siya makapasok. Bilang tugon, mabilis na hiningi ni Maddie ang kanyang pangalan at address bago tumungo sa kanyang lokasyon. Pagdating sa apartment, nakilala ni Maddie ang babae, na ang pangalan ay Claire. Bago magpatuloy sa trabaho, hiniling niya kay Claire na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Tila, natuto si Maddie sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. 1 taon na ang nakalipas, hindi niya namamalayang natulungan niya ang isang magnanakaw na pasukin ang isang bahay. Sa pag-uusap, ipinaliwanag ni Claire na ang kanyang bag, kasama ang kanyang ID, ay nasa loob ng apartment. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, inilalarawan niya ang isang natatanging bagay sa kanyang apartment, isang itim na ponchang bag, isang bagay na malamang na hindi matagpuan sa bahay ng ibang tao. Sa kabutihang palad, naniwala si Maddie sa kanya at nagsimulang buksan ang pinto. Ilang sandali pa, matagumpay na nabuksan ni Maddie ang pinto. Gayunpaman, bago umalis, hiniling niya kay Claire na kunin ang kanyang ID mula sa loob. Sumunod si Claire, pumasok sa apartment, at maya-maya ay lumabas na may dalang plastic bag na puno ng basura. Ipinaalam niya kay Maddie na kailangan niyang itapon ang basura at mag-withdraw ng pera mula sa isang ATM para mabayaran siya. Sa huli, inanyayahan siya ni Claire na maghintay sa loob, binanggit na inilagay niya ang kanyang ID sa mesa. Nagtiwala siya sa kanya, pumasok si Maddie at naghihintay habang tumitingin sa paligid. Hindi nakikita ni Maddie ang kanyang ID sa mesa, ngunit nakita niya ang itim na ponchang bag tulad ng inilarawan ni Claire. Tinitiyak nito na pag-aari nga ni Claire ang apartment. Ilang sandali pa, nakatanggap si Maddie ng isang galit na tawag mula kay Claire. Puno ng gulat ang boses niya habang hinihimok niya si Maddie na umalis kaagad sa apartment. Bago pa siya makapag-react, may pumasok na lalaki sa kwarto. Ang lalaki ay isang mafia enforcer na nagngangalang Seaman, na agad na sumugod kay Maddie at nagsimulang umatake sa kanya ng walang awa. Sa isang sandali, sinubukan siyang sakalin ni Seaman, na nagbabalak na patayin siya sa lugar. Gayunpaman, sa isang desperado na pakikibaka, kinuha ni Maddie ang isang distornilyador at binaliktad ang sitwasyon. Lumaban siya at tuluyang napatay ang mafia enforcer. Si Seaman na nakahandusay na walang buhay sa sahig, naiwan si Maddie sa pagkabigla, hindi sigurado sa mga nangyari. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito nang malaman ni Maddie na nasira ang kanyang telepono sa panahon ng pakikibaka, na pumipigil sa kanya na makipag-ugnayan kay Claire para sa mga sagot. Isang bagay ang malinaw, hindi siya pwedeng magpapaaresto sa mga pulis. Desperado na makaiwas sa kulungan, nilinis niya ang kanyang sarili bago umalis. Maya-maya, pumunta si Maddie sa malapit na tindahan para bumili ng mga panlinis. Habang naroon, hiniram niya ang telepono ng may-ari ng tindahan para subukang tawagan si Claire, ngunit naka-off na ang telepono nito. Nang walang ibang opsyon, binili niya ang solusyon sa paglilinis at bumalik sa apartment, alam niyang dapat siyang kumilos ng mabilis. Sa pagkakataong iyon, gulat na gulat pa rin si Maddie. Hindi pa siya kumitil ng buhay noon, ngunit ngayon ay nagawa na niya. Gayunpaman, bago pa niya ito maproseso, dumating ang dalawa sa mga kasamahan ni Seaman, na napilitang magtago si Maddie sa likod ng isang laundry basket. Natigilan ang dalawang lalaki nang makitang patay na ang kanilang kasama, at higit pa nang matuklasan nilang nawawala ang pera ng kanilang boss na itinago sa loob ng punit-punit na ponchang bag. Pagkatapos ay ipinahayag na si Maddie ay niloko ni Claire. Hindi pala talaga kay Claire ang apartment.
Isa pa, ang itim na plastic bag na dala ni Claire ay hindi puno ng basura kundi naglalaman ito ng pera mula sa mafia boss. Ang isa sa mga miyembro ng mafia pagkatapos ay nakakita ng isang bote ng solusyon sa paglilinis na nagpapatunay sa kanilang hinala na ang taong responsable sa pagkamatay ni Seaman ay nasa malapit pa rin. Habang hinahalugog nila ang apartment, nakakita si Maddie ng isang pagkakataon at pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad, ang kanyang sasakyan ay hindi umaandar, at bago siya makatakas, siya ay nahuli. Dinala si Maddie sa mafia headquarters kung saan nakaharap niya ang boss nilang si Yanak. Sa interogasyon, hiniling ni Yanak na malaman kung nasaan ang kanyang pera at kung bakit naglakas loob si Maddie na magnakaw mula sa kanya. Sa gulat, nanumpa si Maddie na wala siyang alam sa pera at na-frame up lang siya. Ipinaliwanag niya ang lahat mula sa simula na binibigyang diin na siya ay isang locksmith lamang na nahuli sa maling lugar sa maling oras. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Yanak at nagpas siyang pahirapan siya ng malupit. Habang nasa bingit ng kamatayan si Maddie, muling nagtanong si Yanak kung handa na ba siyang magsabi ng totoo. Si Maddie, desperado na mabuhay ay sumang-ayon kaagad. Dahil dito, inutusan ni Yanak ang kanyang mga tauhan na tanggalin ang tape na nakatakip sa bibig ni Maddie. Sa sandaling nagsalita siya, muling nanumpa si Maddie na magsasabi siya ng totoo. Iginiit niya na si Claire ang tunay na salarin na nagnakaw ng pera, samantalang siya ay isang locksmith lamang na niloko. Sa unang pagkakataon, naisip ni Yanak ang posibilidad na nagsasabi ng totoo si Maddie. Ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, si Theo, ay humingi kay Maddie ng paglalarawan tungkol kay Claire. Habang nagbigay ng mga detalye si Maddie, napagtanto ni Theo na tumugma si Claire sa paglalarawan ng isang babaeng madalas makitang kasama ni Seaman. Gayunpaman, nagkaroon ng problema, nakagawian ni Seaman ang madalas na pagpapalit ng partner. Sa huli, inutusan ni Yanak si Theo at isa pang subordinate na dalhin si Maddie sa isang bahay aliwan na madalas puntahan ni Seaman, umaasang makikilala ni Maddie ang babaeng nagnakaw ng pera. Bago sila umalis, ipinakita ni Yanak ang isang mahalagang piraso ng ebidensya, ang distornilyador na ginamit ni Maddie upang patayin si Seaman. Binalaan niya si Maddie na kung magtangka siyang tumakas, hahabulin siya ng mafia at ng pulis. Pagkatapos, dinala ni Theo at ng kanyang kasama si Mandy sa bahay aliwan. Sa daan, binalaan ni Theo si Maddie na huwag magtangkang lumaban sa kanilang grupo. Habang nagsasalita, saglit na binuksan ni Theo ang kanyang telepono, isang aksyon na napansin ni Mandy ngunit wala siyang ginawa. Pagdating sa bahay aliwan, inutusan ni Theo ang kanyang kasamahan na samahan si Mandy sa loob para hanapin si Claire habang naghihintay siya sa labas. Hinalugog ni Mandy ang lahat ng kwarto pero wala si Claire. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang komplikasyon, isang pulis sa loob ng bahay aliwan ang naghinala sa kanilang presensya at hinarap ang kasama ni Theo, na humantong sa isang marahas na alitan. Sa pagtatangka ni Maddie na umalis, hindi sinasadyang narinig niya si Theo na nakikipag-usap sa telepono. Sa kanyang pagkabigla, si Theo ay nakikipag-usap kay Claire. Naging malinaw na nagtutulungan sina Theo at Claire para nakawin ang pera. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa tawag, nahulog pala ang pulis mula sa itaas. Biglang napagtanto ni Theo na si Maddie ay nakikinig habang siya ay nakikipag-usap sa telepono. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Theo ang kanyang kasamahan na ilipat ang katawan ng opisyal sa loob habang inutusan si Maddie na manatili sa itaas. Matapos ilipat ang katawan ng opisyal, inutusan ni Theo ang kanyang kasama na maghintay sa kotse habang pupuntahan niya si Maddie para ipagpatuloy ang paghahanap kay Claire. Gayunpaman, walang intensyon si Theo na hanapin si Claire, plano niyang alisin si Maddie, alam na narinig niya ang lahat. Samantala, halos hindi nakatakas si Maddie, at sa pakikibaka, pareho silang bumagsak sa parking lot. Buti na lang at napunta si Maddie sa taas na nagbigay daan sa kanya upang mabilis na makabangon muli. Nang samantalahin ang pagkakataon, kinuha niya ang telepono ni Theo at tumakbo palayo sa eksena. Ngunit si Theo ay hindi nagtagal, agad siyang nakabawi at muling hinabol si Maddie. Nakakuha si Maddie ng isang bisikleta, mabilis itong pinatakbo habang nagpaputok si Theo sa pagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, makitid na nakatakas si Maddie, biglang nawala sa paningin ni Theo. Ilang sandali pa, bumalik si Theo sa sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang partner. Doon, hiniram niya ang phone ng kanyang partner at tinawagan si Yanak.
Gumawa siya ng isang kwento, na sinasabing inatake siya ni Maddie at sinubukang tumakas na pinilit siyang magpaputok. Sa kasamaang palad, nagawa pa rin ni Maddie na makatakas ngunit tiniyak ni Theo kay Yannick na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Si Yannick, hindi napahanga, ay nag-utos kay Theo na subaybayan agad si Maddie. Samantala, si Maddie ay nagtago sa isang tagong lokasyon, hawak ang ninakaw na cellphone ni Theo. Nang maalala ang pattern ng pag-unlock ng cellphone, madali niya itong na-access at agad na hinanap ang numero ni Yannick para malantad ang katotohanan. Gayunpaman, wala doon ang numero ni Yannick. Sa pagkakataong iyon, biglang nag-message si Claire sa phone ni Theo, nagtatanong kung nasaan siya. Mabilis na nag-isip, sumagot si Maddie, na nagpanggap na si Theo, at nag-ayos na magkita sa isang nightclub. Inutusan din niya si Claire na dalhin ang lahat ng perang ninakaw niya. Sa paniniwalang si Theo talaga ang ka-text niya, pumayag si Claire ng walang pag-aalinlangan at sinabing darating siya sa loob ng 30 minuto. Hindi nagtagal pamwesto si Maddie sa isang tahimik na kalye patungo sa nightclub, naghihintay sa pagdating ni Claire. Nang sa wakas ay lumitaw siya, maingat niyang sinundan siya. Habang kumikilos si Maddie, biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga nagpoprotesta, na hinimok siyang sumali sa kanilang demonstrasyon. Lumalabas, isang malawakang protesta ang nagaganap noong gabing iyon. Nang malaman ito, tumanggi si Maddie, na ipinaliwanag na mayroon siyang kailangang gawin. Ngunit sa oras na lumingon siya pabalik kay Claire, pumasok na ito sa loob ng nightclub. Determinado, lumapit si Maddie sa pasukan ngunit agad siyang pinigilan ng security ng club. Eksklusibo ang lugar na ito sa mga miyembro, at walang membership card si Maddie. Sa mabilis na pag-iisip, sinabi niyang isa siyang plumber na ipinadala para ayusin ang isyu sa banyo. Mabuti na lang at naniwala sa kanya ang mga guard at pinayagan siyang pumasok. Pagkapasok, nakita ni Maddie si Claire na naghihintay sa bar. Pinadalhan siya nito ng mensahe na nagtuturo sa kanya na makipagkita sa kanya sa back storage room. Ilang sandali pa, tinungo ni Claire ang storage room gaya ng hiniling, ngunit pagpasok pa lang niya sa loob, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Theo gamit ang isang hindi pamilyar na numero. Mapilit ang boses niya sa kabilang dulo. Binalaan niya ito na nawala ang kanyang telepono at hindi siya dapat magtiwala sa sinuman. Napagtanto ni Claire na hindi talaga si Theo ang ka-text niya. Pero bago pa siya makaalis, biglang sumulpot si Maddie, hinawakan siya at itinali sa isang upuan. Sa malamig at determinadong ekspresyon, hiniling niyang malaman kung saan niya itinago ang perang ninakaw niya. Sa kasamaang palad, inamin ni Claire na wala siyang dalang pera. Nang marinig ito, galit na ipinaliwanag ni Maddie na kung hindi niya makukuha ang pera, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Si Yannick, ang walang awa na mafia boss, ay papatayin siya. Nabigla sa paghahayag, mabilis na humingi ng tawad si Claire, na iginiit na hindi niya sinadya na lokohin si Maddie. Gayunpaman, natupok na si Maddie sa pagkabigo, at sa sobrang galit, hinamped niya ng martilyo ang kamay ni Claire. Ngunit nang makita siyang nahihirapan, nakaramdam ng pagkakasala si Maddie at agad niyang ginagamot ang sugatang kamay ni Claire. Habang humuhupa ang tensyon, isang mas malalim na katotohanan ang lumitaw. Ang tunay na pangalan ni Claire ay Julia, at ninakaw niya ang pera dahil sa desperasyon, umaasang mailigtas ang kanyang kapatid na si Theo mula sa pagkakahawak ni Yannick. Napag-alaman na gusto ni Theo na umalis sa mafia, ngunit hindi siya pinapakawalan ni Yannick. Nang walang ibang pagpipilian, si Julia ay nagmungkahi ng isang plano, siya at si Theo ay magnanakaw ng lahat ng pera ni Yannick, tinitiyak hindi lamang ang kanilang pagtakas kundi pati na rin ang pagbagsak ni Yannick. Dahil wala na siyang kayamanan, mawawalan ng kapangyarihan si Yannick. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pinto ng bodega at ito ay nagpagulat sa kanila. Walang pag-aalinlangan, tinakpan ni Maddie ang bibig ni Julia, natatakot na baka mayroong mangyayaring masama. Mabilis nilang napagtanto na ang kumatok ay walang iba kundi si Theo. Desperado, nakiusap si Maddie kay Julia na ilihim ang kanyang presensya. Nangako siya na kapag tumigil si Theo sa paghabol sa kanya, hindi niya ilalantad ang pagtataksil ni Theo kay Yannick. Huminga ng malalim, binuksan ni Julia ang pinto. Pinagdududahan siya ni Theo at tinanong kung bakit matagal niyang binuksan ang pinto. Sa mabilis na pag-iisip, ipinaliwanag ni Julia na natarante siya at nabitawan ang kanyang telepono. Nang samantalahin ang pagkakataon, nakiusap siya kay Theo na itigil na ang paghabol kay Maddie at sa halip ay tumuon sa pagtakas bago matuklasan ni Yannick ang kanilang plano.
Pagkatapos makipag-usap sa kanyang kapatid, pumayag si Theo. Isinaayos nilang magkita sa istasyon ng tren sa alas 6 ng umaga kinabukasan. Ang kanilang destinasyon ay sa Amsterdam, isang lugar na malayo at imposibleng puntahan ni Yanak. Upang may sigawa ang plano, inihatid ni Theo si Julia sa isang bus para makuha niya ang ninakaw na pera. Sa panahong ito, plano niyang bumalik sa punong tanggapan ng mafia upang hindi maghinala si Yanak. Gayunpaman, sa halip na bumalik sa punong tanggapan, si Theo ay pumunta sa nightclub, determinadong tugisin si Maddie para maalis na ang balakid. Sa kabilang banda, naghahanda si Maddie na tumakas nang harangin siya ng isang security guard. Naalala ng gwardya na nagkunwaring plumber si Maddie kanina, kaya inutusan siyang ayusin ang tumutulo na tubo sa kusina. Nag-aatubiling sumunod si Maddie, pero pagkatapos ng trabaho ay sumulpat si Theo at na-corner siya. Sa isang naaawa na ekspresyon, humingi ng tawad si Theo, wala siyang pagpipilian kundi alisin si Maddie. Akmang babarilin na siya ni Theo, nakita ni Maddie ang isang pagkakataong makatakas. Isang matinding panganib ang nangyari, na humantong kay Mandy na pumasok sa gitna ng isang malaking protesta. Nang makita ang kanyang mga pinsala, agad na tinanong ng mga nagprotesta kung ayos lang siya. Sa mabilis na pag-iisip, itinuro ni Maddie si Theo at inakusahan siya na isang pulis na bumugbog sa kanya. Galit na galit, binalingan ng karamihan si Theo, na nakapalibot sa kanya. Pinilit na mag-react, pinaputok ni Theo ang kanyang baril sa hangin, dahilan para kumalat ang mga nagpoprotesta, ngunit hindi pa natapos ang habulan. Sa walang patid na determinasyon, ipinagpatuloy ni Theo ang kanyang walang humpay na pagtugis. Hindi siya titigil hanggat hindi niya maalis si Maddie. Sa isang sandali, sinira ni Maddie ang barikada ng pulisya, na napilitang arestuhin siya ng mga opisyal. Samantala, si Theo, na nakasaksi sa eksena, ay piniling umiwas sa gulo sa pamamagitan ng paglalakad sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad, siya rin ay pinigilan ng mga pulis. Dahil sa gulat, sinubukang tumakas ni Theo, ngunit mabilis din siyang nahuli. Si Maddie naman, nakatakdang dalhin sa police station sakay ng patrol car. Bago ihatid palayo, isang senior officer ang humakbang upang suriin ang kanyang mukha. Matapos ang isang maikling sulyap, pinahintulutan ng opisyal ang pag-aresto na magpatuloy ng walang panghihimasok. Nang nasa loob na ng sasakyan ng pulis, napagtanto ni Maddie na sila ni Theo ay inilagay sa iisang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang senior officer na nag-inspeksyon kay Maddie ay kasamahan pala ni Yanak. Walang pag-aalinlangan, ipinaalam niya kay Yanak na ang taong hinahanap niya ay dinadala na ngayon sa istasyon ng pulisya. Habang nasa biyahe, nagtinginan sina Maddie at Theo, parehong namangha sa kanilang pinagsasaluhang sitwasyon. 30 minuto sa paglalakbay, ang sasakyan ng pulis ay biglang binanggo mula sa gilid. Ang pagbangga ay nagmula sa grupo ni Yanak na nagsagawa ng pananambang. Gayunpaman, natigilan sila nang makita nila si Theo sa loob. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis nilang kinuha sina Maddie at Theo at dinala sa kanilang hideout. Hindi nagtagal, nakitang muli ni Maddie ang kanyang sarili nakaharap si Yanak. Sa sandaling iyon, hindi nag-aksaya ng panahon si Yanak sa pagtatanong sa kanya, hinihingi niyang malaman kung bakit niya sinubukang tumakas at kung nakuha niya ang pera na pag-aari niya. Si Maddie ay agad na nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Kung ibubunyag niya ang pagkakasangkot ni Theo, tiyak na papatayin siya ng kanyang mga kasama. Ngunit kung siya ay manatiling tahimik, siya mismo ay pahihirapan o papatayin ni Yanak. Ang masaklap pa, nakita ni Theo ang pagkakataon na ibaling ang sitwasyon laban kay Maddie, umaasa na hindi maghinala si Yanak sa kanya. Sa isang desperado na hakbang, itinuro ni Maddie si Theo, na sinasabing siya ang utak sa likod ng pagnanakaw ng pera. Si Yanak ay nag-aalinlangan noong una, naghanda na alisin si Maddie sa lugar, ngunit mabilis na iminungkahi ni Maddie na tingnan ang cellphone ni Theo at tingnan ang pinakabagong mga file ng gallery. Nang buksan ng mga tauhan ni Yanak ang cellphone, natagpuan nila ang isang naka-record na pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang nakababatang kapatid, na nakunan sa loob ng bodega. Ibinunyag ng recording ang kanilang planong pagtakas patungong Amsterdam sa ganap na alas 6 kinaumagahan. Sa katotohanang nalantad na ngayon, hindi nag-aksaya ng panahon si Yanak. Tinakpan niya ang bibig ni Theo at siniguro ang kanyang pagkamatay sa isang nakakatakot na paraan. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Maddie, bagamat sa hindi direktang paraan, tinatakan niya ang kapalaran ni Theo sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan kay Yanak.
Pagkatapos, bumaling si Yannick kay Maddie, at sa kanyang pagtataka, nagpasalamat sa kanya para sa impormasyon. Tiniyak niya kay Maddie na siya ay palalayain sa isang kondisyon, kailangan niyang umalis sa lugar at hindi na babalik. Sinamahan ng mga tauhan ni Yannick, si Maddie ay dinala sa kanyang sasakyan. Habang nakaupo siya sa loob, handa nang umalis, nag-isip siya sandali. Ang mga pangyayaring naganap ay lampas sa anumang naisip niya. Siya ay nasangkot sa isang malupit na mafia. Gayunpaman, bago siya magmeneho, isang nakagigimbal na pagkaunawa ang sumalubong sa kanya, si Julia, na kilala rin bilang kapatid ni Theo, ay nasa panganib pa rin. Si Yannick at ang kanyang mga tauhan ay hindi mag-alinlangan na hahabulin siya, alam na siya ang nagnakaw sa pera ng mafia boss. Dahil sa lakas ng loob, gumawa si Maddie ng isang nakamamatay na desisyon. Sa halip na tumakas, nagmamaneho siya patungo sa istasyon. Kailangan niyang iligtas si Julia, anuman ang mangyari. Sa huli, si Maddie ay nagmamaneho ng walang ingat, na nakakuha ng atensyon ng mga pulis na mabilis na nagsimulang tumugis sa kanya. Lumipat ang eksena kay Yannick at sa kanyang mga tauhan, na nakaposisyon na malapit sa istasyon ng tren, na naghihintay sa kanilang target. Ilang sandali pa, lumitaw si Julia, na nagudyok kay Yannick na utusan ang kanyang mga tauhan na sundan siya. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Maddie ang kanyang desperado na pagtatangka na umiwas sa mga pulis. Gayunpaman, ang kanyang walang ingat na pagmamaneho ay humantong sa isang nakapipinsalang pag-crash na nabaligtad ang kanyang sasakyan. Habang papalapit ang mga pulis sa sasakyan, natigilan sila nang makitang nakatakas na si Maddie. Siya ngayon ay tumatakbo patungo sa istasyon ng tren, habang ang mga pulis ay nakasunod pa rin sa kanya. Pagbalik sa istasyon, sinundan ng mga tauhan ni Yannick si Julia, naghihintay ng perpektong sandali para hulihin siya. Simple lang ang kanilang plano, alisin siya at kunin ang ninakaw na pera. Akmang gagawa na ng hakbang ang isa sa mga tauhan ni Yannick, nakita ni Maddie si Julia at tinawag ito. Naagaw ng boses niya ang atensyon ng mga pulis na agad naman siyang pinaputukan. Ang mga putok ng baril ay nakagambala sa mga tauhan ni Yannick dahilan upang iwanan nila ang kanilang pagtatangka sa buhay ni Julia. Kasabay nito ang pagbagsak ni Maddie, sugatan at walang magawa. Mabilis na nag-react ang mga nakapaligid na tao, nag-record ng insidente at nagprotesta sa hindi makatarungang pamamaril. Lumaganap ang galit habang inaakusahan ng mga tao ang pulisya ng pagkiling sa lahi. Dahil may isa na namang itim na lalaki ang binaril, na nagpapahiwatig ng mismong kawalang katarungang ipinoproteste noong nakaraang gabi. Tinawag ng demonstrasyon ang pagiging rasismo ng mga tagapagpatupad ng batas, at ngayon ay nangyari na naman ito. Sa mga huling sandali ng pelikula, nakitang ligtas si Julia, na sumasakay sa tren patungong Amsterdam. Samantala, si Maddie, laban sa lahat ng posibilidad, ay nakaligtas sa kanyang mga pinsala, na minarkahan ang pagtatapos ng kwento. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.